pinick up po ng mga vloggers, lalo na po ang mga DDS vloggers, yung one-on-one interview mo kay Mamu, kay Madam Gloria Escoto. Correct. At ang mga lumabas ay narito po. Magsisimula na raw talaga yung unti-unti na pagdaus-us talaga nung kanyang karera. Meron siyang isang pinagkakatiwalaang minamahal na tao na parang kakaliwa, parang hihiwalay. At ito ang pinakamatindi. Doon sa mga baraha, may lumabas na isang sanggol na magkakasakit siya ng medyo malala. Liliban daw sa pagtatrabaho. Dahil po sa naratibo ni Maine Mendoza na hindi raw po nanligaw sa kanya si Alden Richards, kahit diretso na niyan tinanong, ano ba talaga nararamdaman mo sa akin? Willing naman akong marinig. Ano daw ang sagot ni Alden? Hindi ko masasabi Hindi ko masasabi sa iyo kasi mawawala ang magic. Naku, ang dami nagagalit ng mga Aldam Nation na naniniwala talaga na meron silang anak. Anong klaseng ina ka? Tinalikuran mo, pinabayaan mo yung mga anak nyo. Ano ang pakay ni Maine Mendoza sa pagsasabing hindi siya niligawan ni Alden Richards? Kaya tuloy ngayon, merong mga kumakalat na paasa ka talaga, Alden. Na naman po kami mga pinakamamahal naming kachika. Kumusta na po kayo mga SNNers dito sa ating bayan? Lalo na ang magigiting nating OFW sa iba't ibang dako ng buong mundo. Siyempre kayo na po mismo nagsabi, kami ang inyong stress reliever, pagtanggal ng melankolya, ng kung anumang mga problema. Kaya heto po kami, ibibigay namin ang inyong gusto. Di ba naman, Robert Chica? Tama, kaya lahat po gagawin namin. Mga balitang gustong-gusto nyo marinig. Dito lang po ang aming pag-uusapan. Ay, naku, kinabahan na naman siya. Ano masasabi mo, Wendell Alvarez aka Barikutot? Siyempre nandito kami tatlo, magbibigay kami sa inyo ng mga magagandang kontrobersiya pero bibigyan namin yan ng mainit na opinyon. Ginaya mo siya. Eto, ano yung sabi mo? Eto po kami. Oo, di ba? Eto po kami. Pag-uusapan natin ang mga paborito nyo. Inulit mo. Mag-take two ka. Dapat iba yung sayo. Kasi baka kinukumpara ka na kay Romel. Kinukumpara ka na kay Romel. Oo, ibahin ko yun. Ibahin mo yung sayo, ha? O sige, go. Take two. Gusto niyo ba mawala ang inyong stress? Wow. Ang ganda naman ng opening mo. Gusto ko yun. Oo, ang ganda ng sige, diretso mo yan. Gusto niyo ba mawala ang inyong stress? Tumutok lang kayo sa amin tatlo dahil bibigyan namin kayo ng mga kasiyahan at mga kontrobersiya. Siyempre, ang mainit namin na opinyon. Ang binago lang niya, one line. Yun lang, ano. Pero pasok na sa bangayon. Maganda yun. Okay. Ay nako, talaga, magsimula na po tayo. Siyempre pa, dito lang po sa inyong programa, aming programa. Ito po ang Showbiz Now! Now! Walang pahinga ang Tara. kwento. Tara. Walang palya ang mga intriga. Grabe, dire-diretso, no? Oo, hindi sila tumitigil. Oo. O kaya pag hindi sila tumitigil, syempre ganun din tayo, aba. Diba? Ano? Siyempre, oo. Tumigil sila, tapos hindi tayo. Dapat pag tumigil na sila, saka tayo titigil. Ayun. Ganun yun. Ano to? Lokohan? Oo, tumigil Diba? to. Sila lang pwede. Dapat pare-pareho tayo. Talagang hindi sila titigil. Alam mo naman yung mga di ba? Talagang Alin, yung mga ano? hindi ka namin kitigilan hanggat hindi ka mawawala dyan. Ay, Di ba? Ganun yun. grabe At yun. meron pa. Oo, ganun yun. Meron pa. Hindi ka namin tatantanan hanggang hindi ka nag-i-issue ng public apology. Ayan. Yun. At hindi rin kami titigil hanggat hindi ka nagbabago. Ayun na. Oo. Nako, basta marami pong hindi talaga titigil. Eto na po. At siya pa rin ang ating issue ngayon. Ayan. Nitong nakaraang araw po, mga nakaraang araw, ang tindi po, pinick up po ng mga vloggers, lalo na po ang mga DDS vloggers, yung one-on-one interview mo kay Mamu, kay Madam Gloria Escoto. Correct. Talagang ang tindi naman kasi. Yes. Yung nandun.
nakakaloka kasi talagang parang yun ang inaantay nilang marinig Mm-mm. ng mga DDS Oo. na nagtataon na talagang lumabas sa baraha. Oh, nakita ko yung mga baraha. Oo, di ba? May Nakita mga ko. kung ano-ano mga Oo. baraha. Once. Di ba, mamo, no to? Once yan, problema yan. Tututo, Oh, ganyan. kaso yan. Kaso Ganito yan na may magsasampa sa kanya. Tapos may parang hagdan na pababa. Oh, di ba? May mga Diba? ganyan-ganyan. Oo. Kaya nga pinapakita doon yung mga baraha para sasabihin natin mga bashers na Oo. hindi naman yun nakalagay sa baraha. Ayun, kita-kita nyo kung ano. Yung nasa baraha, yun ang binabasa. Interpretasyon. Correct. Ano ang sabi ni Mamo? Ito na ang simula. Ng kanyang pagbagsak. Naku, Ay, grabe. nakakaano yun, nakakaalarma yun. Hindi ito mabilisan na unti-unting Dumaos. Gano? Yun ang interpretasyon ni Mamo. Hindi ito biglaan, kundi mararamdaman mo na Pabawas ng pabawas. pabawas ng pabawas. Kasi mahirap talaga magtrabaho sa isang bansa na ang kalahati o 60-40 talagang ayaw sa'yo. At saka, isang maling sigaw to talaga. Ang hinamon niya ay isang napakalawak, napakalaking grupo. Oo. Di ba? Eto naman po, pwede pala yung sabi mo sa kulam, magbibigay ng damit. Oh, yung damit o ng at saka yung buhok. Oo. At po pwede nang gamutin. Pwede Sa na hula malaman. pala, po pwede retrato lang. Yes. Yan. Oo, tama. Kasi meron po kaming isang source na siguro gusto rin naman niyang malaman kung ano ang magaganap sa mga darating na panahon. At aminin na natin, isa siyang DDS. Talagang nasaktan, dumudugo ang puso dahil sa ginawa sa kanilang minamahal na Pangulo. Pinahulaan niya si Vice Ganda gamit yung retrato. Oh. Yung retrato. At ang mga lumabas ay narito po. Yung kay Mamu, sinundan. Magsisimula na raw talaga yung unti-unti na pagdaus-us talaga nung kanyang karera. Kasama na yon. Pangalawa, magkakaroon daw ng isang matinding karanasan si Vice Ganda na magiging shock of his life. Parang ang Ikaw kukulat talaga. lumabas sa baraha na meron siyang isang pinagkakatiwalaang minamahal na tao na parang kakaliwa, parang hihiwalay. At eto ang pinakamatindi. Doon sa mga baraha, may lumabas na isang sanggol. Isang sanggol. So, ang interpretasyon, di ba, parang gano'n na, baka magkakahiwalay sila. Malalaman niya na meron palang karelasyon yung kanyang mahal at may anak. May anak. Parang ganon. Oo. Tayo na lang ang nagbigay ng ganong interpretasyon. Pero yun po ang lumabas sa baraha. Meron pong sanggol, merong kumaliwa, merong wasak na wasak ang puso, at masisyak daw talaga si Vice. At magkakaroon daw po ng pagkakataon na magkakasakit siya ng medyo, paano ko ba sasabihin yun? Malala. Iiwan niya ang trabaho niya. Liliban daw sa pagtatrabaho ng matagal-tagal na panahon. Isang sakit na iintindihin niya, parang ganon. Yun ang mga hula, yun ang mga hula. Oo, ito na naman po ito po inaayon sa mga hula na pinabasa, di ba? Pinahula ng mga At saka, sabi nila, hindi totoo yung hula. Totoo naman po yun eh. Ito naman ay guide lamang. Yes, Oo. gabay. Lagi namin Gabay sinasabi. ito. Oo. At sabi nga ng ibang pilosopo, nako kung totoo yung hula, edi dapat tiyak ang tawag dyan. Correct. Hula nga lang eh. Pero sila po kasi ay merong mga baraha. Doon po nila binabasa. Kasi ang huhugot naman ng baraha, hindi naman yung manghuhula di ba? Correct. Yung nagpapahula. Kasi ni-shuffle yun. Correct. At saka Diba? kung ano naman po yung lumabas, doon yun naman ang binabasa. Interpretasyon. Oo, kaya kung makikita naman, yun lang naman po. Pero wag nating anuhin. Ito yung maganda to kasi narinig po ng mga tagahanga na Vice Ganda para maabisuhan. Siya mismo. Mag-ingat. Oo. Siya mismo. Yun, Ngayon na mag-ingat. narinig mo yung pagpapahula na ito patungkol sa iyo, meron ka ng mga maiiwasan. Oo. Di ba? Kung totoo man na magkakaroon ng ganitong pangyayari, marami pang panahon para maresolbahan kung ano man ang problema. Totoo. Katulad yung pagkakasakit. Di pag-ingatan ang kalusugan. Totoo. Di ba? Yun. Pag-ingatan ang kalusugan, lalo na ang mental health. Yan. Napakalaking bagay. Tungkol naman sa relasyon, di mag-usap, di ba? Totoo. Magpakatapat sa isa't isa para maiwasan yung hula. Ganun lang naman At saka yun. kung maniwala man siya o hindi, at least importante, paghandaan niya ito. Mm-mm. Kung darating man, di ba? Kasi kung
kung hindi man darating, di, Very good. magpasalamat ka sa Panginoon. Oo. Lahat naman dapat pinagpapasalamat, Totoo. di ba? Kahit nga yung mga paghamon, pinatatatag tayo niyan. Pero kapag sinasadya nating gawin ng isang bagay, tayo maglalagay ng ating sarili sa gitna ng laban. Yun lang yun, di ba? Kaya nakakaano to eh. Ang dami pa rin na naglalabasan ngayon tungkol sa kanya at laban sa kanya. Correct. Hindi talaga tumitigil, lalo na ang mga DDS, di ba? Yung mga salita na ipinakakain sa kanya ngayon, ewan ko na lang kung kakayanin niyang tanggapin kapag narinig niya mismo at Tama. napanood niya. Napakahirap, Oo. di ba? Oh, ano masasabi mo? Napakahirap talaga ng kalagayan ngayon ni Vice Ganda. Ano sa palagay mo? Di ba sinabi ni Mamo, sa harap ng mga kamera, nakakaya Masaya. niyang Oo. magtatapang at Magsaya. magpakasaya. Correct. Pero kapag nag-iisa na lang, Doon pumapasok lahat na talaga. gano'n naman talaga eh, di ba? Correct. Kapag marami pang tao sa paligid natin, di ba? Hindi pa naman tayo talaga nalulungkot ng labis. Pero kapag nawala na at nag-iisa na lang siya at tunog ng aircon na lang ang kanyang kasama at saka si Ayon, dun papasok yung kalungkutan. Lungkot yan, di ba? Lagi natin napapanood yan kapag wala na ang telon. At pag bumaba ng telon at namatay na lahat ang ilaw, balik ka na sa iyong pagkatao. Eh, mararamdaman mo na. Normalidad. Oo. Kaya nga ang komedyan, di ba, may dalawang maskara Mukha. yun. Mm-mm. Isang masaya at saka isang malungkot. Correct. Oo. Kaya ibig sabihin, dapat nasa gitna si Bay para na hindi maranasan ang lungkot. Kung darating man yung lungkot sa buhay niya. Ito yung isang senaryo na ika nga natin, di ba, ibinabalik ng mga tao yung kay Miss Jessica Soho. Dapat ito ay naiwasan, pero naulit pa. Ito yung isang babala na wag na ulit gagawin. Wag na ulit gagawin para wala nang ganito katinding problema, di ba? Correct. Siya mismo talaga ang tinamaan dito. Siya ang pumukol, siya ang nabukulan. Correct. No? Kasi lalo na ngayon sa ng social media, Ay, Sobra. yun, grabe. Talaga. Matindi talaga. anumang Ay. bagay na maliit dito sa social media, napapalaki ng ilang segundo pa lang. Totoo yan. Mm-mm. Totoo yan. Hindi katulad kasi nung una na yung kalaban mo, tao, kitang-kita mo Harap-harapan. talaga, harap-harapan at Oo. kilala mo. Ay ito, hindi mo kilala kung sino mga yan. Kung sino yung mga nag-opinion. Nag-opinion yan at Oo. bumabanat sa'yo. Kilala mo at kung saan ba yan nakatira. Alam na alam mo ba yan, di ba? Hindi mo alam. Kaya, Can you oo. please talk to Vice in English? Paano ko ba siya ay Mr. ba o Miss Vice Ganda? Ikaw, kung anong sinasabi ng puso mo. Oo. To Mr. Vice Ganda. Tinawag mo pangalan babae pero lalaki din. Ah. To Mr. Vice Ganda, will you please minimize your jokes regarding about the people? Regarding na about pa. Okay. Because you cannot say that the people is The people are... the people are Sensitive. sensitive about your jokes. There's so many people that they're laughing, but they are deep inside they're hurting for your joke. Ay, may mga taong ngumingiti, pero mas marami ang nasasaktan. Okay. Ano ang dapat niyang gawin? So that's why you just be relax. And watch Watch a movie. Mudrasta. Ayun na nasa isip ko. Watch You watch a movie Mudrasta. Mudrasta. Para malaman mo. Oo. So that you know what the comedies are. At they did not hard to the other people. Ay, para niyang sinabi, nakakapagpatawa sila nang hindi nanlalait at nananagasa ng ibang tao. Maganda talaga yung Mudrasta. Ay, maganda ang Mudrasta. Mm-mm. Marami nga nagsasabi mabuti bumalik ang icon. Si Roderick Paulati. Oo. Tsaka doon mo makikita pumapalakpak ang tao kasi 'di ba simple nandun tayo ngayon sa tulad ng kay Vice Ganda, 'di ba na siya nagpapatawa na hindi niya inaano yung kapwa niya. Di, inamin naman ni... Naku, napunta na tayo kay Kuya Dick. Inamin naman at sinabi ni Kuya Dick na ang unang-una niya na pinapansin, sarili niya. At sa inyo, sa mundo ninyo, sa comedy Big bar. bars, ang nagtatagumpay, yung nilalait ang sarili. Gaya ni Tekla. Di ba? Ay, oo. Si Ate Gay. Si Ate Gay nilalait niya ang Oo. sarili niya. Oo.
Di ba? Yun talaga, kesa sa ikaw ang manlait ng kapwa mo, manira ka ng kapwa mo, unahin mo na ang sarili mo. Napapanood ko kayo eh, di ba? Yes, totoo. Kasi 'di ba katulad yung ginagawa ni Vice, 'di ba? Maglalagay siya ng picture. Tapos pag makita niya lalaitin niya kung sino man yung tao na gusto niya lalaitin. Ba't hindi niya ilagay yung picture niya dan na binanatan ni Bibigandang Hari na nakaano siya, 'di ba? Sabi ito ang picture ko nung unang hindi pa ako sikat. Tignan niyo, 'di ba? Magkaiba ng mukha namin ngayon. O 'di ba parang ganun dapat laitin niya dapat yung picture at ang kanya i-build up niya yung ngayon yung sarili niya. Diba? Ganun eh, no? Unahin mo ang sarili mong bakuran. Bago ang iba. Totoo. Kaya yan ang napakalaking leksyon ng buhay po ito para kay Vice Ganda na alam mo kung tutuusin nga, ang dami-dami pa talaga na naglalabasan ngayon. Hindi natin maikakarga sa isang episode lang. Ay, oo. No? Grabe. Tsaka dapat to sa punto ngayon ni Vice Ganda, hindi na dapat yung pinag-uusapan sa kanya. Itong niya, yung mga joke-joke niya, hindi na dapat to. Ibang level na dapat na pinag-uusapan tungkol sa kanya eh. Hindi na ito eh. Take the higher road, sabi nga, di ba? Hindi talagang, naku, mababasa at mapapanood lang niya at maririnig, grabe talaga. Ewan ko na lang kung kakayanin niya. Di ba yung sabi nga noon na isang director, di ba? Nung, di ba yung sa kanyang noontime show, ang sabi niya nga, ginagawa niya nga isang comedy bar ang noontime show. Di ba? Okay lang yun, sabi ng director, okay lang yun tumawa, pero darating ang araw na hindi na yan kakagatin ng tao. Okay lang yan eh, yung gawing comedy bar, nagiging peryahan eh, pati ang show niya. Correct. Peryang-perya ang dating niya. Ano ang sabi yung mga batang nanonood sa kanya, nai-impluwensya na yung pagsagot-sagot sa mga magulang, pagiging yung, di ba? Yun yung at natatanda ng mga saka, bata. meron pa ako napanood na vlogger na nagsabi, ikaw ang dahilan kung bakit liliit pa ng mga bata ngayon, bakla. Panood ko din yan. Oo. Ibang klase na sila magsikilos kasi hala nila tama yung pinakikita mo. Oo, na dapat pala ganito ako paglaki ko. Meron na kagad silang fake. Ay, ganyan ang gusto ko maging Vice Ganda paglaki ko. Ganitong pagsagot-sagot sa mga tao. Ganyan. At saka alam mo, mayroon pa akong nabasa doon na isang komenta. Ang sabi niya, humanda ka Vice. Kasi lahat ng inilabas mo sa showtime tungkol sa mga Bisaya na nilalait mo sa pagsasalita, sa pag-i-English, ilalabas namin isa-isa yun. Ayan. Kasi di ba pag kami mga contestant na taga saan ka? At taga Mindanao, mga ganon, dito tapos laitin niya yun, di ba? At Kaya Cebu. Oo, bakit ganyan kayo magsalita? Yung mga parang ganon, di ba, pangit? Naku, yan ang mga pinakamahirap relihiyon. Oo, yan. Isa pa yan. Oo. Naku, huwag na huwag. Baka dito siya talaga makuda ng gusto. Oo. Di ba? Dapat maiwasan na talaga ito. Kaya nga, Respeto lang. Respeto lamang po. Yun, kantahan mo na si Vice Ganda. Naku, di kakantahan ko na lang siya. May nasakay ako isang pasayro. Ano? Nakasakay ako sa jeep ng isang pasayro. Uy, paborito ko kumanta Ay, niya. paborito. Yan, meron pa akong ibang mangkulas, bumili ka ng tsinelas sa kay SM. Patingin-tingin, di naman makabili. Trapo ka. O, di ba? Hi. Talagay ko dyan at sa Kaharap ko sa jeep ang isang ali, nagro-rosaryo. Mata niya ay Okay na yung kwentuhan sana natin eh. Nung kinantaan mo, hindi na naging okay. Kaharap ko sa jeep ang isang ali. Nagro-rosaryo, mata niya ay nakapikit, pumara sa may kumbento. Sa babaan lang po. Sa babaan po. Sabi ng tsuper, kasi may nanguhuli. Mura ng mura. Mura pa rin ng mura ang ali. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. May tama naman siya. Yung hihi. Hindi, nasisintunado pa rin. Sa'yo. Diba? Nakakaloka, banal na aso. Santong kabayo. Yun na yun. Okay, eto naman. Ay, eto. Nako, grabe.
power of social media pa rin ito. Correct. Di ba? Ito rin talagang superpower talaga Grabe to. talaga. Itong Aldab Nation na ito. 2015 yan nung magsimula sila sa Itbulaga. Aba, dahil po sa naratibo ni Maine Mendoza na hindi raw po nanligaw sa kanya si Alden Richards, kahit diretso na niyan tinanong, ano ba talaga nararamdaman mo sa akin? Willing naman akong marinig. Oo. Ano daw ang sagot ni Alden? Nako. Hindi ko masasabi Hindi ko sa'yo. masasabi sa iyo kasi mawawala ang magic. Yun daw ang sinabi. Naku, ang dami nagagalit ng mga Aldab Nation na naniniwala talaga na meron silang anak. Ha? O, ano galit yung isa? Sabi niya, anong klaseng ina ka? Tinalikuran mo, pinabayaan mo yung mga anak nyo. Nakakaloka. Oo, ilang libong beses nang sinagot ito tungkol dyan sa anak na yan. Pero alam mo ngayon, ibinalik na naman nila. Oo. Naniniwala sila talaga na nagkaroon po, nagdalang tao si Maine, ikinasal sila ni Alden, at nagkaroon ng dalawang anak. Kaya ngayon, galit na galit kay Maine, itong mga Aldab Nation na naniniwala sa ganun. Dahil tinalikuran daw, itinakwil yung mga anak. Oo, kasi yung ilusyon nila, dito na nagkaroon ng tuldok actually, nung sinabi ni Oo, Maine. parang tinuldukan kasi Tinuldukan, nila. oo. Na walang naganap. Hindi naman niya ako niligawan. Oo. Sinabi niya mawawala raw ang magic. Correct. Diba? So ano pa? Pero alam mo, seryosohan tayo. Ano ang pakay ni Maine Mendoza sa pagsasabing hindi siya niligawan ni Alden Richards? Kaya tuloy ngayon, merong mga kumakalat na paasa ka talaga, Alden. Yun naman ang epekto ngayon ng pag-amin ni Maine Mendoza na gano'n. Na, di ba, napupunta na nga si Alden na paasa yan, paasa. Di ba, ang pangit na nadidikit sa pangalan ni Alden na paasa yan, kukunin niya sa simulayan para lang sa trabaho, lahat-lahat. Pero, diba? teka naman muna, ang nagdidikta ba sa pagmamahal, bibig? Ayun. Hindi naman. Puso sa puso yan. Kung sa talaga namang hindi niya type si Maine, alangan namang magpakitang tao siya, yun ang paasa. Ayan, Yun ang paasa, yung liligawan niya si Maine, keme Ruth, di ba? Ipakikita nila sa ere na sweetie-sweetie sila. Yun ang paasa, yung hindi totoo para lang magpagkilig. Oo. Di ba? Correct. Kunwari nililigawan, yun ang paasa. Hindi naman di ba? Dapat pa nga hangaan natin to ngayon si Alden, biriin mo, sa kabila ng may pagkakataon na pala. Kumbaga sa binuksan na ni May na, ligawan mo na ako kasi gusto kita, di ba? Pero hindi ginawa ni Alden yun kasi nakapokus siya nung panahon na yun eh. Na, ano ba, pag-ibig ba Karera. unahan ko o yung karera ko na Karera. ito, nagsisimula na ako. Yun eh, dapat naiintindihan ng mga tao yun eh. Hanggang ngayon, di ba, karir pa rin. Pero meron namang interview si Alden na sinabi niya talaga na I confess to her. Correct. Oo, kaya yung ba ang paasa, hindi lang talaga naging sila. Hindi nag-work out. Oo, At ganun siyempre yun. yung Aldab Nation lang yung may gusto na talagang gusto nila na sila talaga habang buhay. Pero grabe naman kasi itong tambalan na ito, winasak nito talaga ang mundo ng telebisyon. Ay, Sobra. oo. May nakita nga akong rating nito na 50 plus sila. Ang Showtime. Super Supreme. Grabe. 4 point something Oo. lang. At yun yung panahon na inaamin naman nila na malapit na silang magsara dahil hindi na nila alam ang gagawin. Oo, di ba sabi nga ng writer nila na papakidap na nga nila si Alden para hindi makapasok sa Itbulaga. Super Supreme ang ratings noon. Tapos sila talagang Ay, bagsak talaga. bagsak na bagsak. Ay, nako. Ano magagawa natin? Kung sa ayaw talaga ni Alden na ligawan o maging girlfriend, si Maine. Tayo lang kasi ang umasa nung kasi sobrang kinilig tayo. Totoo yan. Sobrang Kilig kinilig ng buong bayan talaga ito. At saka sa panahon kasi ngayon, di ba nakita mo naman, di ba nung una yung lalaki talaga, ansyan dapat manliligaw sa babae, di ba? Nag-consider kung anong dapat niya gawin ng mga unang panahon. Ngayon kasi iba na kasi ngayon eh. Ganun nga yung sinabi ni May na siya yung nagparamdam. yung babae na Kaya ang kasi, tawag oo. sa kanya, binasted ni Oo, Alden. parang yung... Parang si Alden pa ang bumastit sa kanya, di ba? Yung nagbibigay na nga siya ng motibo, di ba? Tapos, yung pa sa akin, di ba? Pero wala tayong magagawa, puso sa puso yan eh, di ba? Si Wating-Wating kapag tinanong, ano sa palagay Ano ang sabi? dahilan? Ano ang dahilan ng sinasabi niya? Kaya ayaw niya kay Maine. Dahil dito naman. Ano daw? Kasi, eto si... Sa London. sa London. Ah. Gusto
magpa-picture kay Silvia Sanchez. Dinedba ni Miss Silvia Sanchez si Wating Wating. At saka yung mga At kaibigan saka niya. cause na-imburn na ngayon. Ay, naku, mabuti nga. Hindi nakatuloy. Ang sabi ni Wating Wating, they deserve each other kasi magbiyenan. Diba? Maraming ganyan. Kumakalat yan, gumagapang ang mga kwento na ganyan. At maiintindihan mo naman, kapwa Pilipino, inilalakas pang araw niya yung pananagalog niya nang maramdaman daw ni Maine at saka ni Arjo, ni Congressman. Na Pilipino siya, di ba? Parang nasa flea market yata yung mag-asawa. Inilalakas pa raw niya, Auntie, mas maganda to. Sabi raw niya. Walay, dead maraw. Ay, hindi siya pinapansin. Pero may malditics naman talaga si Maine. Di ba unang-unang labas nga niyan, yan lang ang laging inaanbok ang bibig ng iba. Oo, hindi swak sa masa. Yung siyempre, marami rin siyang noon, tagahanga. At Grabe, saka, nakikipaglaban din para sa kanya. In fairness naman. At saka talagang itong album ito, parang wala at mga wala katimbog na. dito. Pero basta, ang sabi ng Aldab Nation, sinira mo ang aming kwento. Tinuldukan mo. Anong klase kang ina? Tinalikuran mo, tinakwil mo ang mga anak nyo ni Alden. Diyos ko, nakakaloko. Sasabihin siguro ni Misa, ha? Asan yung anak namin? Pinaliwanag na nila yan. Oo, maliwanag ng ilang beses. Napapagod na nga sila. Ewan ko kung hanggang ngayon maniwala pa rin sila pagkatapos sabihin ni Maine na hindi naman siya niligawan ni Alden. Oo, ito naman. Masisira ang magic. Ito naman, binuksan na naman ni Maine, di ba? Bumalik na naman yung Aldab Nation. Binalikan nila kasi yung kalyeserye. Pero ewan ko naman kung bakit pa niya binuksan yan. Ayan na tuloy. Meron nga nagtanong, di ba, si Juris, Dr. Channel, ang sabi niya, ano ba ang pakay niya dito? Pagpapaawa o para maging siya, relevant or both? Yan, di ba? Yun ang sabi niya. Wala, syempre kanya-kanya na yun kasi podcast yun eh. Alam mo yung opinionan yun. Opinionan kasi yun eh. Basta sabi ng Aldab Nation, liar si Maine. Okay, kantahan mo na. Naku, di siyempre kakantahan natin sila ng pinasikat din ng di ba? Ng Aldab Nation, ng kalyeserye na yun. Na kinanta ni Alden. Oo, lagi-lagi. Alam mo, pag narinig ko, iniiyak talaga ako. Alam mo, pag narinig ko yan, yung God Gave Me You, naaalala ko yung 2015 nung magsimula yung Aldab. At saka napaka-ano kasi ng kanta na yun. Lagnat ng bayan ang Aldab. Lagnat ng bayan. Kilig ng bayan. Kahit pag tuloy ko pinanonood yan, kinikilig talaga ako. Ewan ko ba? Nakakapanginay. Lalo yung kasal serye. Diyos Mario Joseph. Tsaka yung yung tabla, yung plywood. Ay, yung may harang. Yung may harang. Bisit na bisit ako. Ay, alam ni kinakanta ni yan sa comedy bar. Sige. Kantahin mo. Talay pinasa. Ako talaga. For all the times I felt cheated, I complain. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I still caused that pain. Curse that rain. Didn't have a prayer, didn't have a clue. And then out of the blue, God gave me you. Ang dami yun Ang dami. God gave me you. Okay, go. God gave me you. Ayan. To show me. To show me. Diyan, pumiyok. God gave me you. To show me To show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I want is right before my eyes. Alam mo, dapat ipa-play na lang natin yung kanta ni Alden, mas matutuwa yung mga tao. Ang ganda nung kanta. Oo nga. Binigay ka ng Diyos sa akin. Totoo yun. At saka, nga yan, yung kumantay nito, di ba? Humanga nga doon kay Alden at saka kay May. Abay, pinasikat nabuhay ulit. Si Brian White, noon nga namang siya kumanta niyan. Hindi naman ganun kalakas. Yung kantay ni Alden. Kaya nga laking pasalamat yung singer niya. Sabi Oo, totoo yan. Okay. Ay, naku, sino ba kasi yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Naku, itong pag-uusapan natin, isa siyang male personality. Okay.
Nagsimula ba ito na young actor? Sumikat ito dahil sa isang reality show. Okay. Oo, na doon, kung saan doon siya nakilala. Okay. At nung makilala siya, maraming humahanga sa kanya. At maraming umidolo. At hindi lang yun. Lalo na ang mga Becky. Maraming may type sa kanya. Oo, in fairness. Napitin din kasi yes, ito. So, at saka gusto. Hindi lang yung siya may gusto ha. Gusto siya talaga iuwi. Ay, Gano'n. Oo. Meron bang ganyang karanasan? Doko. Siyempre marami kasi mga Becky na gusto. So, siyempre sabihin na, naku, wala pa rin hanggang ngayon, wala pa rin may nanalo. Bakit? Meron ka bang alam na gano'n? Oo, meron akong Sino alam. yan? Naku, Diyos ko may, ito, humahanga siya ha. ay yung Becky na kaibigan Yung mo? Becky na kaibigan ko, humahanga siya nito. Siyempre, para ibig sabihin, sorry kayo. Pag mahawakan ko ito, naku, ako ang panalo. Ay, Okay. gano'n. So, ano nangyari? Ang nangyaring ganito, naku. Maulan-ulan ng mga panahon na yun. Aba, may setting. Isang gabing umuulan. Oh. Hindi, isang hapon na umuulan-ulan. Okay. Oo. Habang nag-aantay sa isang tabi na parang tumila ang ulan, itong showbiz personality na ito, nakita ngayon na isang Becky nito. Taga-showbiz yan, ha? Oo. Dalawa silang taga-showbiz personality. Oh. Tapos syempre, nung makita kasi na isang showbiz personality, siyempre maganda naman ang offer niya, di ba? Ano offer ba ito? Sinasabi, siyempre tatanong, pauwi ka na ba? Wow. Siyempre siya, Diyan siya magaling. sasabihin naman ito ng showbiz personality, oo po, pauwi na ako, pero pinapatila ko po yung ulan. Walang Oo. karo. Walang karo kasi sabi niya, kasi nung una, hindi pa uso yung grab ba yun? Oo, wala pa noon yun. At saka hindi naman sa pwede pumunta doon sa may waiting shed para mag-abang ng kasi mababasa siya. Siyempre dahil mabait naman yung nag-offer, siyempre pero sabi niya, halika, sige ako na lang maghatid sa'yo. Okay. Oo. Di siyempre, may tiwala naman ang sa Bagets. kanya. Dahil Bilisan mo yung kwento No. mo. siyempre may tiwala naman sa kanya. Di siyempre, sa madalit sabi, sumakay. Ay, sumakay si Bagets. Sumakay si Bagets para magpatid. Po siyempre, alam mo naman yung Becky, mag-gamic, di ba? Mag-gaming. Mag-gamic, di ba? O, ano sabi ni? Ay, sabi niya yung Becky. Sabi niya, ay, sandali lang. Daan mo na tayo sa balaysong. Sabi ng ganun. Di siyempre yung Bagets, okay lang naman yun. Wala namang problema. Dadaan lang naman. Dadaan lang naman eh. Di siyempre, ito na, dadaan. Ay, ano muna tayo, magkakape muna tayo dito sa bahay. Ganito. Para nga pag-uwi mo, o magmerienda tayo, gano'n. Di siyempre yung Bagets, okay naman. Ito na ngayon. To make the long story short, nandun na sila sa bahay, di ba? Okay. Di siyempre sasabihin ng ng Becky, pumunta na siya sa kwarto, di ba? Sabi niya. Pero yung Bagets niya iwan sa labas. Oo, kasi may nakipagpintuhan pa. Tapos mamaya sinabi niya doon sa kanyang assistant na, tawagin mo nga si Bagets. Kasi mayroon lang ako ibibigay dito sa kanya. O di siyempre, si Bagets naman parang walang mali siya, walang siyempre sumunod. Pumasok. Pagpasok na siyempre, alam mo naman yung Becky, si Bag, kung anong mga i-offer sa'yo. Halos i-offer na yung Langit at lupa para makuha. Ano nakita nyo? Andun siya eh. Andun siya. Ay, kasama ka naman pala dun sa mga... Ba't hindi mo ikinuwento nandun ka? Ay, Kasama siya. O ano nakita nyo? Ito na. Di pagpasok, yung Bagets pumunta naman doon, pumasok. Pagpasok naman ng Bagets, wala pang ilang minuto. Siguro mga 10 or 15 minutes siguro. Wala pang ilang minuto. Wala pang ilang minuto. Matagal yun. Matagal yun, ha? Meron na magaganap na milagro doon. Nakita namin yung Bagets, palabas na. Papunta na doon sa kubo. Tumatakbo, nagmamadali, pupunta sa kubo. Di sabi ko, ay, ano kaya nangyari doon? Di siyempre magwa 1+1 ka na. Anong pa yan? Tinalikuran mo siya? O talagang Di, Natakot. Oo, natakot. O, di siyempre, ako naman, Day, ano? At tinanong mo siya, Day, ano bang naganap? Di ba? Sabi, ano sabi ni Jai? sabi ni Day, naku, wale. Yung luhaan. Bigo! Bigo, oo. Bigo siya. Kasi hindi naman siyempre, siya naman, hindi naman pinipilit. Okay. Kung ayaw talaga Kasi may ka-love team naman siya noon. Oo. Yung Bagets, Oo, diba? at saka hindi lang siya, marami nag-a-attend talaga na na mga, may mga kilalang Becky. tao na Becky na gusto siyang i-take home. Hala. Nabigo si Ay!
Pero ano ang kwento ngayon? Ay, nako, ang kwento ngayon, ito na. Ay, naku, pasakali pa lang pala to. Pasakali pa lang yan. Umpisa pa lang yung kung saan sa sumasikat. Ngayon kasi hindi na sa sikat. Walang proyekto. Wala Wala na. Nakikita natin siya. Actually, wala na sa talaga siya sa proyekto. eksena. Oo, wala na Tsaka siyang... parang tumaba. Wala. Pero alam mo, ngayon nakakaawa siya. Kaya ngayon siguro, parang babalikan niya na siguro yung ano. O tatanggapin pa kaya siya pag binalikan niya yung Becky na... Nako, yung pa. Kasi sa panahon Oo ngayon, naman. sa panahon kasi wala na siyang proyekto, siyempre wala siyang pang-araw-araw na panggastos, lalo na sa anak niya. At saka siyempre, ano ba yun, magtitinginan na ba sila mag-family kung kumakalam yung sikmura nila. Kaya kailangan, kung hindi man siya magtrabaho, di maghanap siya talaga magpagpapirahan. Booking kingan to. Totoo po. Ay, nakakalungkot na. Kaloka. Di ba Kaya type mo siya? Oo, binigyan niya pa nga ako ng tuwalya. Ay, bakit? Christmas. Hindi, yung ginamit niya, yung pinunas niya muna sa sarili niya. Hiningi mo? Oo, binigay niya naman. Tapos anong ginawa mo pagdating sa bahay? Nilagay siya ilalim ng una. Bago mo nilagay sa ilalim ng una. Yung inamoy ang boy. Inamoy. Inamoy ang Kala ko binigyan ka ng barbecue. Ay, ikaw ba? Ay, magsarap ang barbecue niya. Ay, sobra. Oo, nabalitaan ko din yan. Narinig ko rin. Sobra. Nasisipag naman talaga. Nasisipag. Kaya lang ngayon, inaalat. Dahil marami namang artistang walang trabaho ngayon. Oo. Di ba? Kaya, Okay. at O, saka- bigayan na ng clue ito. Haba-haba ng kwento mo. Nako, Oo. oo nga. Palasak ang kanyang pangalan. Ay, naku. Ang dami-dami na Ang ganito ano, ang pangalan. Kasi ang pangalan niya ito, The Dreamer ito eh. Oo. Doon pa lang, Alam niyo na asado na kami, ni oo. Tito Mari Garcia at si Tita Norsky, di ba? Oo. At saka si Wating-Wating ng London at si Tita Ace ng Pet Market. Ang Grotto oo. at saka Bukawi, yung po ang dalawang pet markets na dapat yung puntahan. Quality na ang mga alaga ninyo. Oo. Kayang-kaya pa nyo ang presyo. Makatarungan ang presyo. Yes. Tama, oo. Oh, ano na? So, The Dreamer. The Dreamer. Oo, ay, pasok na pasok yan ha. The Oo. Dream. Sino ang dati niyang ka-love team? Ay, marami kasi yan eh. Kaya siya ka pumunta, talaga may park yun eh. Kahit pumunta ka ng ano, di ba, ng... Luneta. Luneta. May Luneta May park. Park. Oo. Pumunta ka dito sa may... Pako. Pako, may Pako. Yun ang ka-love team niya dati. Oo. Oo. So, itong bagets na ito ngayon ay walang trabaho. Baka gusto ni, ano na, papuntahin mo. Oo nga. Ay, ako pa ngayon nung bubukin. Siya pa raw ngayon ang pagbubuking. Eh, syempre siya may type. I-booking ko muna yung sarili ko. Ay, nako. Yung apelido niya, kakaiba. Oo. Oo, di ba? Basta kailangan ng apelido, ipagtanggol mo palagi siya. Okay. The Dreamer. Ay, naku. Oo. Ano na yun? Oo, okay na yun. Pasok Okay na yun. oo. Pasok na sa bangayon. Ay, nako. Kaya naman. Kaya na, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At kasama na rin po ang Romel Chica Vlogs. Marami pong salamat. Aminin mo sa akin, di ba sabi mo kanina, type mo rin to? Sinabi mo pa, nung nakita ko talaga yan sa sa bar. Kaya lang, syempre, hindi man ako artista. Ganon? Bakit? Artista ba? Okay. Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip. At supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Alam mo, sumakit ang tiyan ko sa mga blind item natin. Kakaloka talaga. Naku, pag-uusapan na naman siya dito. Ay, naku. Oo. Sana maalala siya At ng saka mga magka-project. correct. Para maalala siya ng mga producer. Totoo yan. Hay nako, kayo po ang aming kasama sa halakakan sa mga seryosong usapin. Basta tayo po, magkatandem po tayo palagi. Kung ano ang kailangan nyo, ibibigay po namin. Maraming salamat po sa inyong matinding suporta, tiwala at pagmamahal, Romel at Wendell. Thank you. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa. Aming programa. Ito po ang Showbiz Now na! Banal na aso! Hindi pa tayo magkakasundo. Banal na aso target. Ano ba talaga? Magkakasama ba tayo? Sabi ko kay Romel, Oh, antayin namin yung God gave you. Banal na aso. Banal na aso. Ay nako, panalo.